Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Di Umano'y pork barrel scam, muling nadiin ang tatlong senador ng minority bloc na sina Minority Floor Leader Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Ayon sa isang dating opisyal ng NABCOR o ng National Agribusiness Corporation na sumalang sa pagdinig, kabilang ang tatlo sa mga nagbigay ng kanilang pork barrel sa mga questionableng NGO. Nauna nang itinanggi ng tatlong senador na nakinabang sila sa kanilang pork barrel. Ayon naman sa AMLC o ang Anti-Money Laundering Council, posibleng i-freeze ang assets ng mga mambabatas na nadadawit sa anomalya. May report si Jamsi Santos. Sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee, humarap si Agriculture Assistant Secretary Salvador Salacup, ang dating pinuno ng Zina Rubber Estate Corporation o ZIREC, at si Alan Javellana, ang dating presidente ng National Agribusiness Corporation o NABCOR. Anila, naloko umano sila ng mga peking NGO. Either kasama ka o naloko ka. Ang pakiramdam ho rin ba ninyo ay naloko, that this should be stopped, and in fact, under your watch, naloko rin kayo ng mga peking NGO. Yan ho ba yung pakiramdam niyo, ASEC Salacup and Mr. Javellana? Sir, yes. Naloko po. Mr. Javellana? Direksyon. Yes, sir. I feel naloko rin kami, sir. Naloko na. Sina Salacup at Javellana ang dating namuno sa dalawang government-owned and controlled corporations o GOCC na pinagdaanan ng PDAF mula sa ilang mambabatas at inilagak sa mga questionableng NGO. 240 million pesos ang PDAF na idinaan sa ZIREC at napunta sa mga questionableng NGO, kasamang isang konektado di umano kay Janet Lim Napoles. 1.2 billion pesos naman daw ang PDAF na dumaan sa NABCOR. Higit kumulang 500 million pesos dito napunta sa mga questionableng NGO. No, sa mga ito, konektado raw kay Napoles. Depensa ni Javellana at Salacup, hindi nila pinagdudahan ng mga peking NGO dahil kumpleto umano ang kanilang documentary requirements mula sa BIR at Securities and Exchange Commission. We rely on these NGOs are endorsed to us by the lawmakers. And you don't believe it's part of your mandate to go beyond documentary validation? No, ma'am. We had the lean staff at that time, and we were relying on the endorsements of the legislators. Ni hindi raw nila alam na konektado si Napoles sa mga NGO na pinaglaanan ng PDAF na dumaan sa kanila. Pero umamin si Javellana na kilala niya si Napoles. 2 beses daw siyang nakipagkita kay Napoles sa isang coffee shop dahil naghahanap sila noon ng mga posibleng mag-invest sa NABCOR. Why go out of your way and brief her about NABCOR twice over? What's so special about her? We are looking for investors, and it's not only Napoles that I met. Madami pa investor, prospect investors might invest in NABCOR. Investors meaning bibili ng shares of stock ng NABCOR? No, sir. A joint venture with our projects. Kilala rin daw ni Javellana si Ben Herloy, ang dating staff ni Napoles at ngayon isa sa whistleblowers ng pork barrel scam. Dati raw kasing dumadaan si Luis sa kanilang opisina. Pero ang hindi raw niya maalala ay kung sinong mambabatas ang nagbigay ng PDAF sa NGO nila Luis. You cannot say that you don't remember. You distinctly remember meeting him and now may kasamang dokumento. Alam na, naalala mo yung mga detalye, yet yung detalye, sinong legislator, sabihin mo na, sino? Sir, madami yung lawmakers involved. Sino? Kung madami, that's what we're here for. We're here to listen. Kung gusto mo hanggang alas 4, makikinig kami. Selective memory yata nangyayari dito. Sa kalagitnaan ng pagdinig, inisa-isa ng tauhan ni Javellana ang mga mambabatas na nagbigay sa kanila ng PDAF. Nabanggit niya ang 11 kongresista, Senator Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla na nauna na ring pinangalanan ng COA. Pero dati na nilang itinanggi may kinalaman sila sa kung paano napunta sa peking NGO ang kanilang mga PDAF. Ayon naman sa Anti-Money Laundering Council,
posibleng ma-freeze ang bank accounts ng mga nadadawit na mambabatas sa pork barrel scam, kasunod ng pag-freeze ng Court of Appeals sa bank accounts ni Napoles. As we conduct our investigation, there's a possibility that we will discover other accounts that are deemed related to this controversies. If there's a determination that the accounts subject of the petition are related to an unlawful activity or money laundering offense, then any account should be included in the petition for freezer. Sa susunod na pagdinig, muling questionin ang mga opisyal ng implementing agencies na pinagdaanan ng pork barrel para sa mga questionableng NGO. Makikipag-ugnayan din daw ang Senate Blue Ribbon Committee sa DOJ para mapaharap sa pagdinig ang mga whistleblower at kung maaari si Janet Lim Napoles. Jamsi Sante, GMA News.